Kaugnay ng hihinging interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa Pilipinas pa rin nila hihinging maibalik ang dating Pangulo. I fear for his life in the Philippines, but we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. Sinabi na dati ng International Criminal Court na kung papayagan nitong makabalik sa Pilipinas, kailangan tanggapin ng gobyerno ang mga kondisyong kaakibat nito. Pero sinabi na rin ng Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Wala naman po kami hinihingi sa palace. We did not ask for the palace for anything. Well, that is something that they have to think about. Kwento ng bise matapos bisitahin ng ama kahapon sa ICC Detention Center, iba na raw ang pag-uusap nila ngayon. Matapos ang pakiusap ni dating Pangulong Duterte sa mga taga-suporta na huwag makialam sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president, and now I have this every day with him, talking about life, talking about family, and for that I feel like I am blessed. Yeah. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. Para rito, nagpapasalamat si Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos kahit ito pa ang nagpasyang ipaaresto ang kaniyang ama. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Eto. Oh. Di ba? Pag-resign. Hindi naman. Well, nag-message sa atin, no, yung kakilala ni Ate Rochelle, no, kaibigan ni Ate Rochelle. And eto nga, si Ate Rochelle, no, nagsampa ng kaso laban kay Nicolas Torre III. Saan? Sa Office of the Prosecutor ng Makati City. Okay? Or ano ba? Makati City. Tama ba? Ngayong araw ba? Sa Makati ba to? Okay. Atin. Makati nga, Makati. Ayan. So, ngayong araw, no? Ba to? Ang kinaso, no, violation Article 269 of the Revised Penal Code, unlawful arrest, arbitrary detention, Article 124 of the Revised Penal Code. And hindi lang naman si General Diwata. Hindi lang naman si Torre yung kinasuhan, no? May kasama rin siya. Okay, ilan yan? 2, 4, 6. 6 ang kasama ni General Torre. Okay, ayan. So, sa video, punta tayo. Ito muna. Proof. Ayan, stamping. Tayo. Ano to? Yan. So, tapos na yung documents. Na-receive na ng prosecutor. Papel na ako sa Office of the Prosecutor. Yan. Tapos, ito, tapos na. Tapos na po ako sa Office of the Prosecutor. Nakapag-file na po tayo ng kaso laban kila Torre et al. So, tignan na lang po natin guys kung anong mangyayari. Nako. Gagahan na kaya yung lakas ni Torre dito? Huh?
Pero honestly, no, honestly, doon sa sa story pa lang ni Ate Rochelle, yeah, that is arbitrary detention. Kasi mantakin mo, ilang araw kang nandoon. Kaya nga si FPRRD pinaalis agad kasi ayaw nilang makasuhan ng arbitrary detention. 'Di ba? Kaya sabi niya, 'di ba, kailangan niyo nang umalis kundi kami yung malilintikan. What more kung anim na araw kang dinitini. 'Di ba? That I don't know kasi wala namang no bail eh. Ang alam ko, bail can be denied. Pero walang non-bailable, okay? Arbitrary detention. Article 124. Oh. Arbitrary detention is an act of detaining or imprisoning someone without legal justification or due process. If often violates human rights as it denies individual of their rights to fair trial and legal protection. Is it bailable? Yes. It is a bailable offense. Kasi nga, sabi rito, yes, arbitrary detention is generally a bailable offense in the Philippines under the Article 124 of the Revised Penal Code. The penalty depending on how long the person has been illegally detained. 12 to 20 eto 12 to 24 hours, no? Prison correctional kung mapatunayan na siya ay may sala, no? Aabot yan ng 6 months to 6 years. Kaya nga pinaalis agad si FPRRD, hindi ba? Before 12 hours, nakalis na siya. Ngayon, doon kay Ate Rochelle, di ba, ilang araw siyang ikinulong. Huh? That is presyon mayor. Kapag nagkataon, kapag napatunayan, that is 6 to 12 years. Okay, yung penalty niya. O, patay tayo dyan. Since these penalties do not carry reclusion perpetua or life imprisonment, bail is usually granted. However, bail may be denied in cases with aggravating circumstances if serious illegal detention under Article 267, such as detaining minor or causing serious harm. Ano ba yung isang ano dito? 269. Article 269. Article 269. Unlawful arrest. Ito. Article 269, unlawful arrest. Elements. Offender arrests or detains another person. The arrest and detention is made without legal grounds. The offender acts without proper authority. Penalties punishable by arresto mayor. That is 1 month to 1 month and 1 day to 6 months if no other crime is committed. If unlawful arrest leads to another crime, physical injuries, illegal detention, the offender may be charged with both offense. Kaya nandoon yung dalawa, no? Yung ito, no? Arbitrary detention and then unlawful arrest. Nako. Alam ko, since sinabi dito sa taas, no, na hindi naman siya penalized by reclusion perpetua, bailable din to. Okay? But it can be denied. Okay? Sana mag-work, sana. Para kahit pa paano, ma-commit din, ma-receive din nila yung justice na nararapat sa kanila. Diba? And
hindi naman porket ikaw ay isang, let's say, na nakasuhan ka, it does not necessarily mean na ikaw, ano na, di ba? Sentensyado ka na. Di ba? Magkaiba yun. Tapos, isa rin na ano dyan, no? Na katanungan dyan, yun nga, hinuli ka na, pinakawalan ka pa. Di ba? Dapat kapag hinuli ka, irerekta ka na kung saan ka ibibigay. In this instance, 'di ba sa abroad, 'di ba sa Interpol. Pero si Ate Rochelle nakalabas pa rin. Like ano 'yun? Anong tawag mo dun? 'Di ba? Anong tawag mo dun? Ulidap ang lakad niyan, sabi rito. Yun nga yung lalabas dyan. It is ulidap. Okay? Kasi nga, sabi ko nga, may ganyan din na encounter ako. Kasi nga, dun sa likod ng bahay namin, may mga Indian nationals. Okay? Yung mga ibang mga Indian nationals, wala nang papeles to stay in the Philippines. Ang ginagawa nila, no, itong mga part ng immigration, no, uhuliin kunwari. Okay? Uhuliin kunwari, dadalawin sa bahay. Tapos, ang gagawin nila, instead na hulihin yung tao, lagay na lang para hindi hulihin. Okay? O magbigay ka ng ganitong amount, dyan ka muna. Hindi ka namin huhulihin. O, tapos, at ilang buwan din yung lilipas, no? Ando na naman, pag walang diskarte, pupunta uli doon, hingi uli. Until to a point na yung Indian national, no, alis na lang. Kasi maubos yung puhunan niya sa kakabigay ng lagay. Diba? So, saan? Sir, may evidence ka ba or laway lang? Sa amin nga yung di ba, paupahan, di ba? Tanga ka. Sir, report ko yan sa immigration. Sa amin nga yung upahan. Tanga ka. And that happened long time ago. Ano naman? Teacher Mark React, sa mainit na balitang yan, matutong kaya si Jen. Tutong na nga What ano? Bakit delete mo ko? Ha? Tanga ka? Laway is not evidence? Experience is not evidence. Oh. Pa? Tutong na nga. Tututungin nyo pa. Grabe naman kayo. Anong delete? Engot, nandyan ko. Naengot ka tuloy, gagi. Oh. Kamuti spotted. Tanga ka talaga eh. Anong magagawa ko dun? Oh. It is what it is. Tanga ka. At di mo hamak na mas matalino naman ako compared sa'yo. Nakikita mo, lumalabas yung comment mo dyan, oh. Ayan, oh. Nakikita mo dyan. Ayan. Delete mo ko pa. Di ba? Delete mo ko. Ayun yan yung comment mo, lumalabas, oh. Iba rin. Anli pare sa oblo. Rosco, umamin ka na, pakawala ka ng malabo, no? Bubungak. Hinahanap pa niya kung dinilit siya. Lumalabas yung comment na dyan. Ay, nako. Si Shiro yan? Shiro Kanzaki? Hindi naman siguro. Hindi naman ganyan mag-comment si Shiro eh. Delete tapos nakachat pa rin. Tanga talaga. Gagi.
Sabi dito, bigyan mo ako ng evidence. Ganon, bobo ka, sir. Como nag-negative ko, pakawala na. Oh, bigyan nyo daw ng evidence. Oh, pakawala na daw eh. Masaya minsan, ano, di ba? Italianista pag pumupunta rito. Ay, nako. Source of entertainment. Oh, eto. Oh. Ulitin ko. Tapos na po ako sa office Oh, ang testimonial evidence ba is not evidence? Bakit may witness sa courts? Ang bobo. of the prosecutor. Nakapag-file na po tayo ng kaso laban kila Torre et al. So, tignan na lang po natin guys kung anong mangyayari. Thank you po. Salamat.